Ate Pia, ikaw nga, kumusta ka na? Ayos lang naman. Oh, kumusta ka na rin? Ang ganda mo ngayon ah. Ayos lang ako. Kailan ka pa dumating? Kanina lang. Kasama mo ba ang asawa mo? Hindi, may trabaho kasi siya eh. Sana magtagal ka dito, marami ka na kasing utang sa amin eh. Gusto ka naman namin makakwentuhan. Baka 3 araw lang ako. May trabaho din kasi ako eh. Dumalaw lang talaga ako. Gusto mo bang makita si Lola Wana? Oo naman. Isa nga siya sa dahilan kung bakit ako umuwi dito. Balita ko, ikaw daw nag-aalaga sa kanya. Ako nga ang nag-aalaga sa kanya. Wala kasi ang may gusto eh, siguro dahil may kasungitan siya. Hindi pa siya nagtataray eh, sinasamahan ko na siya. Sa lahat kasi ng apo ni Lola Wana, ako lang ang hindi niya sinusungitan. Lagi siyang malambing makipag-usap sa akin. Marami ang nagsasabi na ako ang paborito niya. Totoo naman yon, katunayan nga niyan, lagi kanyang bukang bibig. Oo, sabi ko na sa'yo eh. Nabanggit nga niya sa akin na ako ang gusto niya mag-alaga sa kanya. Kaya alang eh, imposible naman yun. Alangan naman na sa kanya lang umikot ang mundo ko. Sigurado na matutuwa si Lola Wana kapag nakita ka. Baka nga bigla siyang lumakas at bumangon sa higaan niya. Tamang-tama, ganitong oras sigising na siya. Kung ikaw ang nag-aalaga kay Lola, anong ginagawa mo dito sa labas? Kasama naman ni na Lola Wana si tatay, sumaglit lang ako kay Tio Arnel. Akala ko, pinabayaan mo na si Lola mag-isa eh. Gising o tulog siya, hindi ko siya iniiwang mag-isa. Alam mo naman ang kasibihan dito sa atin kapag may sakit at nakaratay na sa higaan. Naku, sa tagal ko na sa city, namulat na ang mga mata ko sa lahat ng bagay. Hindi lahat ng nakalakihan nating pananakot ng bata tayo eh, totoo. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala eh, nirerespeto ko ang sayo. Matandang dalaga si Lola Wana na kapatid ng lola ko na nanay ng tatay ko. Ayon sa kwento ni Itay noon, sadya daw masungit ang tiyahin niya kaya walang nagtangkang manligaw rito. Hanggang malipasan na nga ng panahon. Bukod tanging si Lola Wana na lang ang buhay sa kanilang 8 magkakapatid. Sa kabila ng katandaan, mas pinili pa rin niya na mamuhay ng mag-isa sa lumang villa na kinatatakutan sa lugar namin. Marami kasing kwento ang mga taga rito na hindi naman mapatunayan. Tay, nandito po si Ate Pia. Kanina lang po siya dumating. Kumusta po kayo, Chong? Sinamahan ko naman sa loob ng kwarto si Ate Pia. Lumapit siya kay Lola Wana na halos butot balat na lang sa higaan. Nakatingin naman si Lola sa kanya na parang kinikilala siya. Pia, ikaw nga ba yan? Ako nga po, Lola. Kumusta po kayo? Sa awa ng Diyos buhay pa rin. Yun nga lang matagal na ako nakaratay sa higaan na ito. Kaya lang ako nakakalabas kapag magpapaaraw ako at nakaupo sa wheelchair. Nakakatuwa naman po at tuwid pa rin kayo magsalita. Sa kabila ng ganyan po ang kalagayan ninyo. Nagpapasalamat ako at naisipan mo kong dalawin dito. Baka ito na ang huli nating pagkikita Huwag niyo pong sabihin yan. Maraming beses pa po tayo magkikita. Ay, magtilang anghel ka sana. Oo nga pala, si Monica ang nag-aalaga sa akin. Mabait at masipag ang pinsan mo. Mabuti naman po at nakasundo ninyo si Monica. Oo naman. Magtatagal ka ba rito sa atin ha? 3 araw lang po ako nandito sa atin. Sa makalawa po aalis na rin ako. Akala ko makakasama pa kita ng matagal-tagal Pasensya na po kayo, Lola ha. Babawi na lang po ako sa inyo sa ibang araw. May pangako pa po ako na aalagaan ko kayo. Tutuparin ko pa po yun. Ayos lang kung hindi mo na matutupad. Naiintindihan ko naman na abala ka na sa bago mong buhay. Masaya na ako na makita ka, Apo. May dala nga po pala akong pasalubong sa inyo. Sigurado po ako na magugustuhan nyo ito. Matamis ba yan, te? Bawal na kasi kay Lola ang matatamis na pagkain. Minsan lang naman si Lola na makakain nito Kailangan na kasi naingatan ng pagkain niya. Ganun ba? Sayang. Binili ko pa naman to para sa kanya. Pasensya ka na, te ha. Ako kasi ang mananagot kapag may masamang nangyari sa Lola natin Pwede naman siguro ako tumikim kahit konti lang. Namimiss ko na rin kumain ng matamis Sige po, Lola. Sa susunod po iba na lang ang dadalhin ko. Maiba ko. Kasama mo ba ang asawa mo? Hindi po, Lola. Busy po yun sa trabaho niya. Baka sa susunod po isama ko na siya.
Oo nga pala, baka nagugutom ka. Monica, iha, maghanda ka muna ng merienda. Hindi na po, Lola. Busog pa po ako. Pinaghanda rin po kasi ako ni na inay kanina. Dito ka na lang magtanghalian sa bahay. May lakad po ang buong pamilya ngayong tanghali po. Nagyaya po kasi sila na pumunta ng resort at bukas na ang balik. Minsan lang daw po kasi nila ako makasama. Sige. Bago ka umalis, sana dalawin mo ulit ako, ha? Makakaasa po kayo, La. Nadadalawin ko po kayo ulit. Hindi na natupad ni Ate Pia ang pangakong babalik bago siya umalis. Nalaman ko na lang sa nanay niya na 5 araw pala siyang nandito bago umalis. Hindi ko na lang yun sinabi kay Lola Juana. Lalo't alam kong hinihintay niyang bumalik ang pinsan ko. Kumusta pagdala mo sa pamilya mo? Ayos naman. Sinulit ko talaga ang pagbabakasyon ko. Nagkita ba kayo ng lola mo na kinukwento mo dati? Yung matandang dalaga na mayaman? Matandang dalaga na lang dahil wala na siyang yaman. Ibig mong sabihin, naghirap siya? Ganun na nga. Ang tanging meron na lang siya, yung luma niyang villa na minumulto na sa sobrang kalumaan. Malaking pera pa rin yun kapag naibenta. Sino naman ang bibili sa lumang villa na may multo? Sige nga. Huwag na yung bahay, kundi yung lupa na lang. Malaki na ang halaga ng lupa ngayon, kahit nasa probinsya pa yan. Sa bagay nga, hindi ko lang alam kung kanino yun mapupunta. Di ba kamo ikaw ang paboritong apo? Malay mo sa iyo pala ipamana yun. Oo nga no. Sayang, hindi ko yun naitanong. Nung nandun kasi ako, ang tinanong ko lang, yung mga alahas niya. Meron kasi siya sinabi na kwintas na ibibigay sa akin eh. Lagi niya yung suot noon. Hindi na nga lang niya nasagot dahil inaantok na. Alam ko si kanyang matatanda, kapag sinabi nila, tinutupad nila yun. Kaya sigurado na sa'yo din mapupunta yun. Sana nga, kasi sa pagkakasabi niya nun, kailangan ko siyang alagaan para sa akin niya ipamana yung kwintas na yun. Hindi mo naman obligasyon na alagaan siya eh. Kaya hindi kanya pwedeng pilitin. Tama ka dyan. Sino nga pala yung nag-aalaga sa lola mo? Yung bata kong pinsan. Baka naman mamaya sa kanya ipamana ng lola mo sila sabi mong kwintas. Nako, malabo yung sinasabi mo, no? Duda nga ako kung na kay Lola pa yung kwintas na sinasabi niya. Baka nga naisanla na rin niya para sa mga gastusin niya eh. Sinananay nga, nag-aabot na rin minsan ng pera, pandagdag sa gamot. Kung naghirap na nga kamo, malamang nawala na yun sa pangangalaga ng lola mo. Marami sa mga kamag-anak namin na nagsasabi na baka gawa-gawa na lang ni Lola Juana ang tungkol sa sinasabi nitong mga alahas. Sa tagal kasi ng panahon, iisang alahas lang ang nakikita nilang suot niya. Yun ay ang kwintas na ipinangako niya noon na ibibigay kay Ate Pia. Nang mapansin ko umaambon na, isasara ko na sana ang malapad na bintana na yari sa kapis nang pigilan ako ni Lola. Iha, wag mo munang isara ang bintana. Gusto kong panoorin ang mga patak ng ulan. Malamig po at pumapasok din ang ampyas ng ulan. Ayos lang, Iha. Hindi naman umaabot dito sa higaan ko eh. Sige po, kukumutan ko na lang po kayo para hindi kayo lamigin. Gusto ko kasing makita ang ulan. Baka kasi ito na ang huling sandali na masisilayan ko eh. Si Lola talaga. Kung ano-ano naman ang sinasabi nyo, marami pa pong ulan at pagsikat ng araw ang masisilayan nyo. Matagal na ang pamamalagi ko sa mundong ibabaw. Marami na akong mga kapamilya na nakita kong nawala at mga okasyon na nagdaan. Hindi na siguro masama kung darating na rin ang huling sandali ko. Alam ko po na nahihirapan na kayo. Kaya lang po ang hirap tanggapin na mawawala na kayo. Alam ko na iilan lang naman ang maglulok sa oras na mawala ako. Salamat sa inyo ng tatay mo na tunay ang malasakit sa akin. Pasensya ka na, Iha, kung wala akong may pamamana sa iyo, ha? Mahal po namin kayo ni tatay. Hindi po mahalaga kung meron kayong maiiwan sa amin. Mas mahalaga po na nagastos niyo ang pera sa pagpapagamot niyo at sa iba pang kailangan niyo. Salamat sa iyo, Apo, sa ilang taon na pag-aalaga mo sa akin. Alam ko na marami kang gustong gawin. Pero dahil sa akin, hindi mo magawa. Masaya naman po ako sa ginagawa kong pag-aalaga sa inyo. Sa ilang taon na pag-aalaga mo sa akin minsan hindi kita nakaringgan ng pagrereklamo. Likas sa inyo ng tatay mo ang may mabuting kalooban. Lola, oras na po ng pag-inom niyo ng gatas. Ipagtitimpla ko lang po kayo. Iniwan ko lang sandali si Lola Juana at saka ako nagtungo sa kusina.
Pagbalik ko, lumapit ako para ipainom sa kanya ang tinimpla kong gatas. Pero pinigilan niya ako. May kailangan po ba kayo, La? Alam ko na. Gusto niyo pong biskwit? Mamaya na. Meron akong gustong ibigay sa'yo. Ano po yun? Ito. Gusto kong isuot mo to kapag wala na ako, ha? Ang ganda naman ng kwintas na to, Lola. Pero bakit niyo naman po sa akin ibinibigay? Alam kong mas karapat dapat na mapunta sa'yo ang kwintas na ito. Ang ganda po ng kwintas na ito na hugis susi. Kaya lang, Lola, hindi ko po ito matatanggap. Gusto mo bang magtampo ako? Hindi naman po, Lola. Kaya lang tingin ko po dito mahal eh. Hindi naman po ako sinanay ng mga magulang ko sa material na bagay. Pamana ko yan sa'yo. At pasasalamat na rin sa walang sawang pag-aalaga mo sa akin. Kasi, Lola Wana, Huwag ka nang mahiya. Sa ayaw at sa gusto mo, sa'yo na yan. Meron pa akong ipamamana sa'yo. Nasa silong nitong bahay. iingatan ko po ito, Lola Wana. Alam ko, Apo. Ibigay mo na sa akin ang gatas ko. Ito na po ang gatas nyo. Pagkatapos ng araw na yun, napapansin kong hindi na masyadong natutulog sa gabi si Lola Wana. Malimit lang siyang nakatingin sa kawalan. Tuwing tinatanong ko siya, puro iling lang ang sinasagot niya sa akin. Sa araw naman tulog manok na lang din siya. Humina na rin siyang kumain at hindi na gaanong nagsasalita. Sinabi ko naman yun kay tatay. Kapag gumanda na ang panahon, ilabas natin siya para maarawan naman. Ilang linggo na kasi siyang laging nasa kwarto lang niya. Sige po, baka po namimiss na rin niya ang labas nitong bahay. Sasabihan ko na rin ang mga kamag-anak natin tungkol sa ikinikilos ni Tia Juana. Baka kasi ilang araw na lang mamaalam na siya. Mabuti na rin na alam nila ang kalagayan ng matanda. Ngayon pa nga lang po ang bigat na sa dibdib na isipin na mawawala na si Lola Wana. Alam ko na napalapit na sa'yo ang lola mo. At ganun din siya sa'yo. Ngayon pa lang kailangan mo nang maging matatag kapag dumating ang araw na yon. Kung pwede nga lang napigilan ang pag-usad ng mga araw. Alam ko na ilang araw ka ng puyat. Matulog ka muna at ako na ang bahalang magbantay kay Tia Juana. Ayoko po na iwan si Lola, Tay. Kaya ko naman pong magbantay Gigisingin na lang kita kapag may nangyari. Mahirap kung ikaw naman ang magkasakit dahil sa puyat. Gising ba ang lola mo? Kakatulog lang po nung iwan ko. Lumabas lang po ako para lagyan ng tubig ang pitsil niya. Kung nagugutom ka, kumain ka muna dyan. Pupuntahan ko muna ang lola mo, ha? Sige po, Tay. Marahan pang tinapik ni Itay ang balikat ko bago tumalikod at tumakbang papunta sa kwarto ni Lola Wana. Nadatnan niyang gising na si Lola at sumilay naman ang ngiti sa tuyot na labi nito nang makita si Itay na palapit. Akala ko po natutulog kayo. Kumusta na po kayo? Ayos lang naman ang pakiramdam ko ngayon kahit hindi ako masyadong makatulog. Si Monica. Pinapagpahinga ko po muna. Ako po muna ang magbabantay sa inyo. May bumabagabag po ba sa inyo kaya hindi kayo makatulog? Ay, malimit kong makita sa lahat ng sulok ng bahay na to ang namayapaan naming magulang. Alam ko na pahiwatig na yun, na malapit na akong mawala. Baka po nananaginip lang kayo na nakikita nyo sila. Matagal na rin naman akong handa kung sakali. Nagtataka nga ako kung bakit ang mga mas bata ko pang mga kapatid ang nauna sa akin mamatay. Kayo naman po walang iniindang sakit maliban sa buto ninyo. Na ang dahilan naman po dahil sa kasipagan ninyo noong araw. Sa bagay nga, tsaka maingat din ako sa kinakain ko Chang, gusto nyo po bang papuntahin ko dito ang mga apo ninyo? Pwede naman, kung hindi abala ang tingin nila sa akin. Hindi naman po. Kaya lang po siguro hindi sila makadalaw dahil abala sa kani-kanilang gawain. Tsaka panatag sila na may kasama kayo rito. Huwag mo na silang pagtakpan, Mario. Wala na silang pakialam sa akin dahil wala na akong pakinabang. Baka nga kapag nalaman nila na nakasangla pa itong bahay sa bangko, baka ni piso hindi na sila magbigay. Kaya lang naman sila nagbibigay dahil akala nila may makukuha pa sila sa akin. Kahit po ganoon sila sa inyo, nandito naman po kami ng pamilya ko. Lalo na po si Monica, hindi po namin kayo pababayaan. Kaya nga labis ako nagpapasalamat sa inyo.
Mapabuti ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Nakilala ko rin naman ang dalawa mo pang anak. Katulad ni Monica, mababait din sila. Mabuti po nakikipagkwentuhan na ulit kayo. Nito po kasing mga nagdaang araw, kapansin-pansin ang pananahimik nyo. Ay, napapagod na rin kasi ako eh. Pero ngayon para akong binigyan muli ng panibagong lakas. Kung napapagod at inaantok na po kayo, magpahinga na po muna kayo. Babantayan ko po kayo. Sige, nasabi ko na rin naman sa'yo mga gusto kong sabihin eh. Buong magdamag na hindi natulog si Itay. Panay din ang sulyap niya sa dibdib ni Lola Juana. Nakakahinga naman siya ng maluwag tuwing nakikita niya na humihinga pa si Lola. Kinabukasan pinuntahan niya ang mga kamag-anak namin na nasa malapit lang naman. Pero bigo siyang makumbinse ang mga to na dalawin ng matanda. Ipinaliwanag din niya na baka nagbibilang na lang ng oras bago mamaalam si Lola Juana. Pero lahat sila may kanya-kanyang dahilan. Kahit naging masungit si Lola Juana sa kanila noon, sana naisip nila na nakatulong din naman sa kanila ang matanda. Mahirap pilitin ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sana naisip nila na huling pabor na nilang gagawin ito kay Lola. Alam ko gusto rin silang makita ng Lola. Sana magbago ang isip nila at isang tabi muna ang mga ginagawa nila. Kaya ng apo. At sana bigyan pa ng mahabang buhay ang Lola. Gusto ko pa po siyang makasama. Ganon din naman ako. Kaya lang nakikita ko na kay Chang na pagod na rin siya. Ang hirap lang po kasing tanggapin na malapit na siyang mawala sa piling natin. Ganoon talaga. Lahat naman tayo doon papunta. Ika nga nila, paunahan lang. Maganda na nga po ang panahon, Tay. Baka pwede na natin ilabas si Lola Juana. Baka maisip niya na masarap mabuhay at bigla siyang lumakas. Kapag nagising na siya dadalhin ko dito ang wheelchair niya. Lola, Huwag ka nga magpapakita ng ganyan kapag gising si Chang. hindi ko po mapigilan eh. Habang lumilipas ang mga araw, natatakot ako na baka dumating na yung huling sandali ni Lola. Mahirap man, pero kailangan mong ipakita kay Chang na masaya ka. Hindi yung daig mo pang nagluluksa na agad. Pabaunan mo siya ng masayang alaala. Opo, Tay. Ipipitas ko na rin siya ng mga paborito niyang bulaklak mamaya. Maiwan na muna kita dito. Tawagin mo na lang ako kapag nagising na si Tia Juana. Nang makalabas si Tatay sa kwarto, lumapit naman ako sa hinihigaan ni Lola Juana. At hinalikan ko siya sa noo. Lingid sa amin ni Itay kanina pagising si Lola at narinig niya lahat ng pinag-usapan namin. Hindi lang niya idinidilat ang mga mata. Dahil nasisilaw siya sa liwanag. Ilang sandali pa iminulat na rin niya ang mga mata niya. Tinanong ko siya kung gusto niyang lumabas. Tumango naman siya sa akin. Maya-maya tinawag ko si Itay at tinulungan na niya akong mailagay sa wheelchair si Lola. Tingnan niyo po itong mga alaga ninyong bulaklak. Ang titingkad ng kulay. Iba po talaga kapag nadidiligan ng tubig ulan. Oo nga, Apo. Ang gaganda nila. Dahil sa pag-aalaga niyo ng Itay mo kaya gumanda sila ng ganyan. Kaya niyo po ba ang init ng araw? Oo, Iha. Halos hindi ko nga maramdaman ang init sa balat ko eh. Chang, huwag po muna kayong magsalita. Baka mapagod kayo. Kanina pa kasi kayo nagsasalita. Hayaan mo lang ako, Mario. Darating naman ang araw na hindi na ninyo ako maririnig magsalita. Gusto niyo na po bang pumasok sa loob ng bahay? Hindi, Iha. Gusto ko munang manatili rito. Gusto kong pagmasdan ang buong paligid at ang mga taong dumaraan. Nandito lang po kami ni Tatay. Magsabi lang po kayo kung may kailangan kayo. Lumayo lang kami ng konti ni Itay habang hindi namin inaalis ang paningin kay Lola Juana. Kanina nang ilipat namin siya sa wheelchair, hinahabol na niya ang paghinga at napapangiwi siya. Nakakaramdam din ako ng kakaibang kirot sa dibdib ko ng mga sandaling yun. Mabuti na rin na nailabas natin siya. Palagay ko, ibinuhos na niya ang natitira niyang lakas ngayon. Kahit nangihina na siya, kitang-kita pa rin ang kislap ng kasiyahan sa mga mata niya. Hindi rin mabura-bura ang ngiti niya sa labi. Alam ko, masaya siyang lilisan. Habang nag-uusap kami ni Itay, bigla na lang lumaylay ang kanang kamay ni Lola Juana. Nagkatinginan pa kami bago nilapitan si Lola. Matiwasay siyang nakapikit habang may ngiti pa rin sa labi.
Agad siyang pinulsuhan ni Itay. Ilang sandali pa malungkot na tumingin sa akin si Itay sabay iling. Hindi ko na napigilan ng pagluha na nauwi sa pagtangis. Lola! Lola Wana! Hayaan na natin siyang manahimik. Maraming salamat, Chang, sa magaganda at masasayang alaala na kasama namin kayo hanggang sa muling pagkikita. Sa ilang araw na burol ni Lola Wana, dinagsa ang villa ng mga tao para makilamay. Sa loob ng 5 araw na burol, hindi ako umaalis sa tabi ng kabaong ni Lola. Hindi ko rin napapansin ang pagparoot parito ng mga tao at maging mga nakikiramay. Sa huling araw, nun lang ako nilapitan ng pinsan kong si Ate Pia. Masakit para sa ating lahat ang pagkamatay ni Lola Wana, lalo na sa'yo. Halata na naging malapit kayo sa isa't isa, pero wala na tayong magagawa pa. Matanda na rin naman si Lola eh. Mabuti na rin na kinuha na siya kesa patuloy na mahirapan. Yun na nga lang din ang sinasabi ko sa sarili ko eh. Masakit din naman sa akin na makita siyang ilang taon lang nasa higaan. Kaya nga, di ba? Oo nga pala, pinsan. Hindi ba nagalit si Lola Wana nang hindi na ako ulit bumalik? Hindi naman, ate. Mabuti naman kung ganun. Baka kasi multuhin niya ako eh. Hindi naman siguro. Mabait naman si Lola. May isa pa akong tanong. Hindi ba ako hinanap ng mga huling sandali niya? Wala ba siyang sinabi na kahit ano? Wala, ate. Hindi rin na kasi siya masyadong nagsasalita eh. Malimit na nakatingin lang siya sa kawalan. Sayang, hindi ko siya nakita bago siya na maalam. Kung meron kang mga hindi nasabi kay Lola Wana, pwede mo naman na idaan sa panalangin. Oo. Ganun na nga lang ang gagawin ko. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Baka isipin ng iba nating kamag-anak na ang OA mong magluksa. Halos hindi ka na kasi umaalis sa tabi ng kabaong ni Lola eh. Wala akong pakialam sa kung ano man ang gusto nilang isipin sa akin. Dahil totoo naman na nagluluksa ako sa pagkamatay ng lola natin. Sana respetuhin nilang nararamdaman ko. Hindi mo kailangang magalit. Hindi naman kasi pare-parehong isip ng mga tao. Yung iba sa kanila. Kasama na ako. Naiintindihan ka. Kung gusto mong magdalamhati, di sige lang. Hindi na kita aabalahin ha. Salamat, Tepia. Nang ihatid na sa huling hantungan si Lola Wana, bumuhos ang pagdadalamhati sa mga kamag-anak at kakilala. Tahimik lang din akong lumuluha habang ibinababa ang puting kabaong sa lupa. Pagkatapos pasalamatan ng mga taong nakipaglibing, naiwan pa kami ni tatay sa sementeryo. Anak, pagkagaling pala natin dito pupunta lang ako sa bahay ni Tia Blanca mo. Bakit po, tay? Siguro pag-uusapan ng tungkol sa naiwan na ari-arian ng lola mo. Baka akala po nila meron pang naiwan na pera si Lola Wana. Pupunta rin kasi doon ang kaibigang abogado ng lola mo. Siya na ang bahalang magpaliwanag. Tama nga talaga si Lola. Pera lang ang habol ng mga kamag-anak natin sa kanya. Hindi man lang sila naghintay ng ilang araw. Halos naubos na ang pera ni Chang. Wala naman kasi siyang ibang pagkukunan Sasama po ba sa inyo si Inay? Hindi, Iha. Umuwi na lang kayo sa bahay para makapagpahinga na rin kayo. Pagod din kasi ang inay mo dahil siyang nag-asikaso sa kusina nung burol. Wala po bang tumulong sa kanya? Ang mga kapatid mo lang ang katukatulong niya. Sa sobrang pagdadalamhati ko, hindi ko na po napansin. Hindi man lang tuloy ako nakatulong. Naiintindihan naman nila yon. Nasa jeep na ang nanay mo at mga kapatid. Tayo na lang ang hinihintay. Sige po tay, umuwi na tayo. Sinulyapan ko muna ang puntod ni Lola Wana bago sumunod kay Itay, na nagpatiuna ng naglakad patungo sa jeep na nakaparada sa di kalayuan. Pagdating sa bahay, nagkulong lang muna ako sa kwarto at doon muli ako umiyak. Dahil sa pagod at puyat sa nagdaang araw, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Madilim na sa labas at nalaman ko na nakauwi na ang mga kapatid ko sa bayan, kung saan sila nakatira kasama ng pamilya nila. Kumusta po ang pag-uusap niyo, tay? Gaya ng iniisip ko, hindi nga nila alam na nakasanla ang villa. Nagalit din sila sa akin dahil hindi ko daw agad sinabi sa kanila. Kailan lang din po natin nalaman eh. Iyon din ang sabi ko. Tsaka hindi ka ako tayo pwedeng makialam. Kung dumadalaw ba sila sana nalaman nila mismo kay Chang. Ano pong ikinagagalit nila? Dahil wala silang makukuha na pera?
Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila. May maliit na pera pang naiwan. Bahala na silang maghati-hati doon. Ayokong makipag-away ng dahil sa pera. Siya nga po pala tay, babalik po ako bukas sa bahay ni Lola. Kukunin ko lang po yung ibang gamit na naiwan ko. Sasamahan pa ba kita? Hindi na po tay, konti lang naman ang babalikan kong gamit. At saka maglilinis na rin po ako. Hindi ka naman siguro natatakot mag-isa doon. Hindi po tay, gusto ko nga na magparamdam sa akin si Lola Wana eh. Namimiss ko na kasi siya. Ang tapang mo talaga, anak. Ikaw ang pinakamalakas sa loob sa inyong magpipinsan. Wala naman po kasing dapat katakutan kundi ang mga taong may masamang balak. Mas mapanganib pa po sila kaysa sinasabi nilang multo na pwedeng magpakita. Sa bagay nga, tama ka dyan. Nagtatawag na pala ang nanay mo. Hinihintay ka lang talaga namin magising para maghapunan. Tara na po sa kusina. Nakakaramdam na rin po ako ng pagkalam ng sikmura eh. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Itay. Sumabay lang ako sa kanya at ibinabalang niya ako sa tapat ng bahay ni Lola Wana. At saka na siya umalis para mamasada. Nang makapasok sa loob, gusto na namang mag-init ng mga mata ko. Huminga na lang ako ng malalim para maibsan ang nararamdaman kong paninikip ng dibdib. Inumpisahan ko na maglinis. At hinuli ko ang kwarto ni Lola nang maalala ko ang binigay niyang kwintas. Oo nga pala, sa silong daw ng bahay. Ano kayang meron doon? Kinapa ko sa leg ko ang kwintas at saka pumunta sa silong ng bahay. Nasa tagal nang hindi nalilinisan, puro sapot na ng mga gagamba. Mga lumang gamit lang naman ang naroon. At isang maliit na kahon. Binuksan ko yon gamit ang susi ko at nabuksan naman. Wala naman naroon kundi mga lumang sulat at isang maliit na libro. Wala namang kakaibang bagay ang naroon. Nagpasya ako na iuwi na lang yun sa bahay. Isinama ko na lang yun sa mga gamit ko na iuwi ko. Monica, anong ginagawa mo dito? Ha? Ikaw pala, Tipia. Naglinis lang ako ng bahay at saka kinuha ko ang mga gamit kong naiwan. Nasa labas kasi kami ng asawa ko nang maaninag namin na may tao dito kaya kami pumasok. Akala namin meron na nagmumulto sa katanghaliang tapat eh. Galing na kami dito kahapon. Kinuha na namin ang ibang gamit na pwede pang pakinabangan. Kaya pala wala nang ibang gamit. Dapat siguro hinintay muna nating makapagbabang luksa bago nyo kinuha ang mga gamit ni Lola Wana. Naku, hindi na. Baka anayin lang dito. Tsaka, sa dami ng naibigay na tulong ng mga magulang ko kay Lola, tama lang na sa amin mapunta ang gamit niya. Ang sa akin lang naman respeto lang ba kay Lola? Ano bang malay nung matanda patay na siya? O sige, aalis na ako. Baka hinihintay na kasi ako ng inay. Kuya Leonard, mauna na ako. Sige, mag-iingat ka. Hindi pa ba tayo uuwi? Iniisip ko kasi yung kwintas na ipapamana sana sa akin ni Lola Wana Hindi ako makapaniwala na kasama yon sa naibenta. Wala ka na magagawa kung naibenta na nga yun. Tsaka, hinalughog na natin ang buong bahay eh. Wala tayong nakita. Hindi ko lang kasi maiwasan namang hinayang. Sabi nga ng inay, kayamanan na raw na maituturing yun kapag naibenta. Maliban pa sa baka susi yun ang iba pang kayamanan ni Lola Wana. Duda ako sa sinasabi mong may iba pang yaman na nakatago ang lola mo. Kung may iba pa siyang pera, sana hindi niya na sinanda tong bahay niya. Sa bagay nga, tama ka. Ang mabuti natin gawin, umuwi na tayo sa atin. Sa totoo lang, hindi ako sanay na mamuhay dito sa probinsya. Nabibingi ako sa sobrang katahimikan eh. Wala naman tayong gagawin dito kaya bukas na bukas din uuwi na ako. Tara na, lumabas na tayo sa bahay na to. Hindi ko talaga tayo pang mga lumang bahay. Kinabukasan, umalis na rin ang mag-asawa. Hindi pa rin maalis sa isipan ng pinsan ko ang tungkol sa kwintas na ipinangako sa kanya ng lola namin. Lingid sa kanya, sa akin ibinigay ni Lola Wana ang inaasam niyang alahas. Ilang araw pa lang na nakakauwi ang pinsan ko, sinalubong na agad sila ng mga problema. Pabalik-balik kasi sa bahay nila ang mga taong naniningil. Akala ko ba, binayaran mo na lahat ng utang mo? Bakit ang dami pa rin pumupunta rito para maningil? Sa dami kasi, hindi ko naman kagad mababayaran yun. Paano yan? Naniningil lang na may-ari nitong inuupahan natin. Nauubusan na ako ng idadahilan. Ang sahod ko, nauubos lang sa iba nating gastusin dito sa bahay. Gumagawa na rin naman ako ng paraan para mabayaran ng utang ko eh. Tigilan mo na nga kasi ang online sugal na yan. Minsan ka lang nanalo, na-addict ka na. Anong minsan lang? Ilang beses akong nanalo. Kada mananalo ko, nakikinabang ka rin naman ah. Mas marami pa rin na natatalo sa'yo, kaya mabuti pa rin na tumigil ka na.
Natanggal ka na nga sa trabaho dahil sa pagkakadispalko mo ng pera sa pinapasukan mong kumpanya dahil sa kagustuhan mo makapagsugal. Mabuti na lang, mabait yung boss mo at hindi ka ipinakulong. Eh kung titigil ako, paano ako makakabawi? Ibig mong sabihin, wala kang balak tumigil, ha? Kailangan ko nga makabawi. Bahala ka na nga sa buhay mo! Ang tigas talaga ng ulo mo! Akala ko ba mahal mo ko? Dapat suportahan mo ko sa gusto kong gawin. Kapag sinuwerte naman ako pati ko makikinabang sa panalo ko. Saan ako kukuha ng pangsuporta sa'yo, ha? Wala na ako ibang pagkukuhanan. Baka meron ka dyan pwedeng ibenta o isanda. Nakikita mo ba ang apartment natin? Wala na ni isang gamit ang natira. Kung hindi mo isinanla, ibinenta mo na. Kung gusto mo ibenta mo sarili mo, baka sakaling may tumanggap. Kung pwede nga lang sana para makabawi ako sa mga natalo ko. Malala ka na talaga. Hindi ka na magbabago pa. Saan ka pupunta? Lalabas muna. Baka masiraan na kasi ako ng ulo kapag nagtagal pa akong kasama ka. Naging madalas ang pag-aaway ng dalawa dahil sa pagsusugal ni Kuya Leonard. Hanggang pati si Ate Pia nawalan na rin ng trabaho. Nagpasya silang umuwi na muna sa probinsya namin para matigil sa pagsusugal ng asawa. At dahil hindi na rin nila kayang upa sa bahay, nakarating din sa akin ang balita na nasa kanila si Ate Pia. Talaga po, Tay? Ano po, magbabakasyon sila? Ang narinig ko, dito na daw titira. Makatagal naman kaya sila dito sa atin? Malalaman natin. Ibinalita ko lang naman sa'yo. Oo nga pala, ingatan mo yung kwintas na ibinigay sa'yo ng Lola Juana mo. Alam mo bang sa pinsa mong si Pia sana niya yan ipapamana kung tumupad lang siya sa pangako? Ito po siguro yung narinig ko na tinatanong niya kay Lola. Hindi naman siya sinagot nito. Masasabi ko na maswerte ka. Kung magiging dahilan lang po ito ng hidwaan naming magpinsan, baka mas makakabuti na ibigay ko na lang to sa kanya. Sa'yo ibinigay yan ni Chang. Ibig sabihin lang, mas karapat dapat kang magbay-ari niyan. Yun nga po ang sabi ni Lola. Ingatan mo lang dahil kayamanan ng maituturing yan kapag ibinenta. Pero alam ko namang itatago mo lang yan. Oo naman po, ito na lang po ang alaala ni Lola Juana Maiba nga pala ko. May nabanggit si Ate Celeste mo. Baka daw gusto mong mag-apply na sekretarya sa kapatid ng amo ng bayaw mo. Sa bayan lang naman daw ang opisina. Sige po, Tay. Gusto ko na rin namang makapagtrabaho para makatulong sa inyo ni Inay. Bukas na bukas din puntahan mo ang ate mo sa kanila para malaman mo kung ano ang mga kailangan mong ayusin. Opo, Tay. Pupunta ako sa kanila bukas. Pwede bang doon ako matulog? Oo naman. Aagahan ko na lang ang uwi bukas para may kasama ang inay mo. Incheck pala ang sinasabi ng kapatid ko na naghahanap ng sekretarya. Kapatid yun ang amo ng bayaw ko. Mabait naman ang bago kong amo. At nakakatulong din ang pagiging abala ko para makalimutan ko kahit sandali ang pagkawala ni Lola Juana. Habang abala pala ko, wala akong kaalam-alam na may iba na palang plano si Ate Pia. Nalaman kasi niya na ang lupang kinatitirikan ng bahay namin pag-aari ng lola namin. Totoo na kay Tia Juana ang lupang ito, pero bayad na namin ito. Kaya niyo bang patunayan na bayad ang lupang ito? Kami ang may usapan ng lola nyo, kaya sa amin na lang yon. Chong, bakit ayaw niyo ipakita ang katibayan? Siguro may tinatago kayo, ano? Wala akong itinatago. Tsaka bakit kailangan mong usisain ang tungkol sa lupang ito? Hindi mo ito pag-aari. Alam ko naman po yun. Nagtatanong lang ako. Baka mamaya ho kasi sa illegal ninyong paraan nakuha ang lupa na ito na dapat lahat nakikinabang. Ano ba ang sinasabi mo? Nung magkakaharap po kasi tayo, hindi niyo nabanggit ang lupa na to. Dapat sinabi niyo po, tapos sa iba ko pa malalaman. Hindi ko kailangan banggitin noon dahil wala naman kinalaman ang lupang ito sa pinag-uusapan. Hindi na ito sakop ng ari-arian ni Tia Juana. Malakas pa siya nang mabayaran ko ito sa kanya. Bakit ba hinahabol mo to, ha? Kayo na nga ang nakinabang sa pera ng matanda. Gusto ko na naman po na malinawan ang lahat. Baka mamaya iniisahan niyo na kami. Lalo't kayo ni Monica ang nag-alaga kay Lola. Kusang loob namin inalagaan si Tia Juana nang walang hinihiling kapalit. Mahal siya ni Monica. Hanggang ngayon nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng lola nyo. Huwag mo sanang kakalimutan na kayo din ang kumuha ng gamit sa bahay niya. Tama lang na sa amin mapunta ang lahat ng ari-arian niya. Ilang beses siyang tinulungan ng mga magulang ko. Mabibilang lang naman na sinasabi mong tulong. Ni hindi nyo nga magawang silipin ang matanda sa bahay niya. Baka naman nakakalimutan niyo na pinuntahan ko siya nang umuwi ako dito.
Dahil may kailangan ka sa kanya, kaya mo siya naisipan dalawin. Hindi na mahalaga kung ano ang dahilan ng pagdalaw ko. Ang importante, dinalaw ko siya. May kailangan ka pa ba? Aalis kasi kami ng tiyang mo. Wala na. Oo nga pala. Nasaan si Monica? Hindi ko yata siya nakikita. May trabaho siya sa bayan. Mamaya ang uwi niya dito kasabay namin. Oh, ano naman ang trabaho niya? Teka, huhulaan ko. Tindera o kasambahay? Sekretarya ng isang negosyanteng incheck. Oh, talaga? Buti kaya niyang trabaho. Huwag mo naman maliitin ang pinsan mo. May tinapos din naman siya. Silang magkakapatid. Pasensya na, Chong. Hindi naman yun ang intensyon ko. Sige, aalis na po ako. Baka nakakaabala na rin ako eh. Naiiling na lang na sinundan ng tingin ni Itay si Ate Pia habang naglalakad palayo. Lumapit naman si Inay sa kanya at saka niyaya nang umalis. Samantala pag-uwi ni Ate Pia agad naman siyang sinalubong ni Kuya Leonard. Anong balita? Sabi ni Chong, binili daw niya yun kay Lola Juana. Meron ba siyang ipinakita na papeles na nagpapatunay na bentahan na naganap? Hindi niya ipinakita. Sila daw ni Lola ang magkausap. Malamang wala siyang maipakita sa'yo. Dahil hindi totoo na ibinenta sa kanila yun. Hindi ko nga mapilit eh. Parang nagmumukha pa akong swapang. Humingi ka kaya ng tulong sa mga magulang mo. Ayaw nila makialam. Sinisilip na kasi sila ng ibang kamag-anak tungkol sa pera na sinolo namin. Yun na lang kasi ang pag-asa natin para magkapere. Hindi ako makakatagal na tumira dito. Ako rin naman. Kaya nga gumagawa ako ng paraan eh. Paano kung may maipakita silang katibayan na sa kanila yung lupa? Magpakita muna sila. Kapag wala, pwede siguro tayong kumonsulta sa isang abogado kung anong magandang gawin. Sayang nga yung kwintas. Kung hindi sana naisama yun sa mga naibenta noon, nalutas na sana ang problema natin ngayon. Baka naman nabanggit yun kay Monica. Nagkausap ba kayo ng pinsan mo? Asensado na ang babaeng yun. Nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang negosyanteng incheck. Ah, talaga? Akala ko hanggang kasambahay lang siya. Nagulat nga rin ako eh. Ibang klase rin. Mula sa pagiging caregiver, naging sekretarya. Baka maungusan ka ng pinsan mo ha? Pupunta nga ulit ako sa kanila sa linggo. Baka matsyempuhan ko siya sa kanila eh. Magtatanong din ako kung may alam pa siya na pwede kong pasukan na trabaho. Sabihin mo na mag-resign na lang sa trabaho niya at ikaw ang papalit. Pwede rin naman. Sigurado naman na mas magaling ako sa kanya sa trabaho. Nabanggit naman sa akin ni Itay ang pagpunta ni Ate Pia sa bahay at ang tungkol sa napag-usapan nila. Kaya nang dumalaw ulit siya, hindi na ako nagtaka. Baka tungkol na naman sa lupa ang ipinunta niya. Wala pa sina Itay at Inay. Nangunguha kasi sila ng mga kamoting kahoy. Okay lang, hindi naman sila ang sinadya ko eh. Nabanggit nga ni Itay na galing ka dito nung isang araw. Oo, meron lang akong tinanong. Huwag mo sana kaming pag-isipan ng masama. Nakuha namin ang lupa na ito sa malinis na paraan. Malakas pa noon ang pangangatawan ni Lola Juana. Kaya siguro naisipan niyang ibenta sa amin dahil nangangailangan na siya noon ng pera. Wala naman akong iniisip na masama. Gusto ko lang makita ang kasulatan at ang titulo. Huwag mo sanang kakalimutan na apo ka lang. Wala kang karapatan na questionin ang tungkol sa pagkakabili ng lupa namin. Pasensya ka na kung sa tingin mo nasobrahan ako sa pakikialam. Ayos lang. Huwag na lang natin yan pag-usapan pa. Mabuti pa nga. Baka mamaya mag-away pa tayo eh. Siya nga pala, totoo bang dito na kayo titira sa atin? Paano ang trabaho niyo ni Kuya Leonard? Oo. Nagsawa na kasi kami sa city kaya gusto naman namin mabagong buhay namin. Baka may alam kang trabaho na pwede sa akin. Balita ko, maganda ang trabaho mo. Nirekomenda lang kasi ako ng ate ko. Kapag may alam ako na pwede mong pasukan, sasabihan kita. Gusto ko sana yung katulad sa trabaho mo eh. Ha? Sige, kapag may nabalitaan ako. Sa ngayon ayaw ko munang mangako. Nako, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa ang kwintas mo! Ito ba? Oo, yung nasa leeg mo. Saan yan galing? Ibinigay to sa akin ni Lola Juana. Sigurado ka ba na ibinigay niya yan sa'yo? Oo naman. Yang kwintas kasi na yan, ang ipinangako niya sa akin. Matagal ko na yung hinahanap eh. Nasa'yo lang pala. Ibigay mo sa akin. Akin to! Sakto naman na dumating na ang mga magulang ko. At naabutan nilang pilit kinukuha ni Ate Pia sa leg ko ang kwintas na bigay ni Lola Juana. Sabay pa kaming napatingin sa may pinto ni Ate Pia. Ano ang nangyayari dito?
Kasi po, Magnanakaw itong anak mo! Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mo kung nasa ang bahay ka. Wala akong pakialam kung bahay niyo to! Itong anak mo ang pagsabihan mo, isa siyang magnanakaw! Sige nga, ipaliwanag mo kung paano siya naging magnanakaw. Hayan ang katibayan oh! Dapat sa akin ang kwintas sa suot niya eh! Ipinangako yan sa akin ni Lola Juana na ibibigay balang araw. Kaya pala, hindi ko makita-kita. Inangkin mo ng babae ka! Ang tanong ko sa'yo, Pia, kung tinupad mo ba ang hiling sa'yo ng lola ninyo? Ha? Anong hiling? Naaalagaan mo siya kapag nagkasakit siya at maratay sa higaan. Mabibilang nga lang sa daliri na dinalaw mo siya. Naiintindihan naman ni Lola ang dahilan ko. Tsaka, ang issue nga dito, inangkin ng babaeng yan ang para sa akin. Kusa yan ibinigay ng lola nyo sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ako naniniwala! Ibigay mo yan sa akin, Monica, kung ayaw mong ipapulis kita! Sige, gawin mo para masampal ka ng katotohanan. Tignan natin kung sino masasampal ng katotohanan dito! Umalis ka na bago pa dumapo ang kamay ko sa'yo. Kung hindi mo pa nararanasan na disiplinahin ang mga magulang mo, ako ang gagawa doon sa'yo. Babalik ako ulit para kunin kung ano ang para sa akin! Nagkatinginan na lang kami ng mga magulang ko nang makaalis si Ate Pia. Galit na galit naman ng pinsan ko na makauwi siya sa kanila. Nagtataka naman ang asawa niya sa inaasar niya. Oh, sino bang kaaway mo? Para ang galing sa gera. Yung kwintas na ipinangako sa akin ni Lola Juana, na kay Monica lang pala. Ano? Nasa kanya lang pala? Paano napunta sa kanya? Sabi niya, ibinigay ni Lola Juana. Pero hindi ako naniniwala. Pwede ka naman maghabol eh. Dahil walang tagapagmana ang lola mo, lahat kayo pwede maghabol sa naiwan ng matanda. Kailangan maipakita nila ang last will and testament na nagpapatunay na sa kanya iniwan ang kwintas na yun. Pwede mo rin silipin ang lupa na sinasabi nilang binili. Tama ka. Hindi ako papayag na basta nilang makuha ng ganun kadali ang kwintas na yon. Akin yon. Huwag kang mag-alala, nasa tabi mo lang ako. Babawiin natin ang kinuha ng Monica na yun sa'yo. Bonus pa ang lupa nila. Mabuti na lang nandyan ka. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko sa ganitong pagkakataon. Suwapang din pala ang pinsan mo at ang pamilya niya eh. Oo naman, hindi porket maamo mukha niya, wala na siyang itinatagong sama ng ugali. Mali sila ng taong binabangga. Pagsisisihan nilang ginawa nilang to. Naghihirap tayo, samantalang sila nagpapakasaya sa nakuha nila sa lola mo. Buong maghapon akong wala sa sarili. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Ate Pia. Kulang na lang maglabas siya ng apoy sa mga mata sa matinding galit kanina. Wala sa loob na napahawak ako sa kwintas na ibinigay sa akin ni Lola Juana. Huwag mo nang intindihin ang pinsan mo. Para lang naman siyang latang walang laman. Kahit magsampa pa siya ng reklamo, wala siyang habol. isang malaking pagkakamali na tinanggap ko ang kwintas na to kay Lola Juana. Naging dahilan patuloy ng away namin ni Ate Pia. Makinig ka sa akin. Hindi pa man nararatay si Tia Juana sa higaan. Meron na siyang ipinagawa na last will and testament tungkol sa maiiwan niyang ari-arian. Yang kwintas na yan, talagang para sa iyo yan. Nabanggit yan ng abogado. Pero dahil abala sila sa perang naiwan ng matanda, hindi na nila inintindi ang iba pang sinasabi. Iyon ang ipapakita natin sa pinsan mo para tumigil na siya sa paghahabol niya. Paano po yung lupa? Para matigil na rin sila sa pagdududa sa atin. Ipapakita ko na rin ang titulo at iba pang mga papeles na nabili ang lupang ito nung malakas pa ang lola mo. Hindi ako makapaniwala na ganun ang ugali ni Ate Pia. Noon pa naman may pagkasakim na ang pinsan mo na namana niya sa ama niya. Napansin na rin siguro yon ni Tia Juana, kaya unti-unti nang lumayo ang loob nito. Malakas pa siya ay nakakagiliwang ka na niya. Lagi kanyang tinatanong noon, kaya nang maratay siya, alam ko na ikaw ang gusto niyang mag-alaga sa kanya. Mabuti na lang hindi ka tumanggi. Mahal ko naman po si Lola Juana, kaya masaya po ako na alagaan siya. Kaya nga huwag kang magsisisi na sa'yo napunta ang kwintas na yan. At higit sa lahat, ingatan mo ang laman ng kahon. Opo, Tay. Iingatan ko po. Magpahinga ka na at maaga ka pang papasok bukas sa trabaho. Ipaubaya mo na sa akin ang problema sa pinsan mo. Bukas na bukas din, pupunta ako sa kanila. Hindi pa rin ako makatulog ng gabing yun. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko ang eksena sa pagitan namin ng pinsan ko. Paggising ko tuloy kinabukasan, masakit ang ulo ko dahil sa puyat.
Hinatid lang ako ni Itay sa sakayan bago niya pinuntahan si Ate Pia. At pinakita ang mga papeles. Kitang-kita naman ang hindi pagkapaniwala sa mukha ng mag-asawa. Siguro naman naniniwala ka na. Totoo nga na kay Monica ipinamana ni Lola ang kwintas. Sana naman tigilan mo na kami, Monica. Wala kang karapatang maghabol sa mga bagay na wala ka namang karapatan. Pasensya na po, Chong. Teka lang po. Kailangan pa po natin masiguro na hindi to peke. Huwag kang makialam dito. Wala ka namang kinalaman sa usapan na ito. Anong wala? Asawa ko ni Pia. Kaya may karapatan akong makialam. Nagtataka lang ako kung bakit ganoon na lang ang paghahabol ninyo. Samantalang ang iba nating kamag-anak, tahimik lang sa usaping naiwan ni Tia Juana. Chong, ipinaglalaban lang naman namin ang karapatan namin. Nasa harapan mo na ang pruweba na wala kayong karapatan. Huwag mo nang hintayin na kausapin ko pa ang mga magulang mo at magkasira kami ng nanay mo bilang magpinsan. Hindi naman po kailangan paabutin sa ganun. Basta. Aalamin ko kung talagang totoo ito. Marami ng paraan ngayon para mameke ng mga papeles kahit titulo. Kausapin ninyo ang abogado ni Tia Juana para maliwanagan kayo. Umalis na rin si Itay matapos masabi ang lahat ng gustong sabihin. Nagwawala na naman si Kuya Leonard dahil sa pinaghalong galit at pagkabigo. Nasisiguro ko na tunay ito at hindi magagawa ni Chong na mameke. Kilala siya dito na matuwid na tao. Leche. Pera na, naging bato pa. Mabuti pa, umpisahan na lang natin maghanap ng trabaho. Ano? Yan lang bang naiisip mong solusyon, ha? Kung sakali na maghanap tayo ng trabaho, ano naman mapapasukan natin dito, ha? Wala na akong maisip eh. Kung gusto mo bumalik na lang tayo sa city at doon magsimula muli. Maganda sana yan. Kung wala yung mga taong pinagkakautangan ko. Kahit ako na lang muna ang maghanap ng trabaho doon. Nakakahiya na kasi sa mga magulang ko na sila ang kumakargo sa atin. Kahit sana yung kwintas lang ng lola mong makuha natin eh. Malulutas na ang problema natin. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na hindi na yun mapupunta sa atin. Paano kaya kung lasingin natin ang pinsan mo, saka natin kunin? Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung makulong tayo? At isa pa, hindi yun papayagan uminom ng mga magulang niya. May isa pa ako naiisip. Yun kung papayag ka. Ano bang gagawin mo? Liligawan ko si Monica. At kapag napaibig ko na siya, tsaka kukunin yung kwintas sa kanya. Hindi ako papayag. Baka mamaya, imbis na siya mapaibig sa'yo, ikaw itong mahulog ang loob sa kanya. Hindi mangyayari yun. Yung kwintas lang talaga ang gusto ko. Sa tingin mo kaya, papatol si Monica sa may asawa at sa'yo pa? Subukan lang natin. Hindi mo ba naiisip na baka kumalat sa lugar natin yung gagawin mo? Bibigyan mo pa ako ng kahihiyan at ang pamilya ko. Ang importante naman, makuha natin yung kwintas na yun. Bahala ka na nga. Huwag mo lang akong sisisihin kapag pumalpak ka ha. Magtatagumpay tayo. Maniwala ka sa akin. Lagi ko pa rin naaalala si Lola Juana. Kaya kapag wala akong pasok, dumadalaw pa rin ako sa bahay niya. Yun nga lang hindi na ako pwedeng pumasok sa loob. Sa labas ko nalang pinagmamasdan ang kabuuan nito. Kahit saan ko ipaling ang mga mata ko, mukha ni Lola ang nakikita ko. Siguro, namimiss mo na si Lola Juana, no? Ikaw pala, Kuya Leonard. Kasi nakita kitang nakatayo dito eh. Kaya nilapitan na kita. Sige kuya. Uuwi na ako. May dapat pa kasi akong gawin sa amin eh. Sandali lang, Monica. Huwag ka munang umalis. Meron lang sana akong sasabihin sa'yo eh. Sabihin mo na, nagmamadali kasi ako. Gusto ko lang sanang humingi ng dispensa sa inasal ng pinsan mo. Ganun talaga yung si Pia eh. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ang mahalaga, naliwanagan na kayong mag-asawa. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Pero may kakitiran kasi mag-isip ang pinsan mo eh. Lalo na may kinalaman sa pera. Hindi pa rin ba matanggap ni Ate Pia ang katotohanan? Hindi pa rin eh. Kaya gusto ko mag-ingat ka. Kayo ng pamilya mo. Ano bang pinaplano niya? Hindi ko alam pero kilala ko ang asawa ko. Padalos-dalos yun magdesisyon kapag merong gusto makuha. Salamat sa paalala. Sasabihin ko na lang kay tatay ang mga sinabi mo. Gusto mo bang ihatid kita? Wag na, kaya ko namang umuwing mag-isa. Sige, mag-iingat ka. Pag-uwi ko, sinabi ko naman kay tatay ang mga sinabi ni Kuya Leonard. Napaismid pa ang aking ama sabay iling. Sa nababasa ko sa mukha niya parang hindi siya naniniwala. Iwasan mo ang lalaking iyon. May iba siyang pinaplano. Paano po kung totoong sinasabi niya? Kung totoo man,
Malamang nakasabwat niya ang pinsan mo. May natuklasan ako sa mag-asawang yon, kaya naglalagi sa lugar natin. Lulong sa sugal si Leonard. Gusto nilang makuha ang kwintas mo dahil alam nila na ito ang magsasalba sa kanila. Kaya pala bigla na lang siyang nakipag-usap sa akin at para bang nagmamalasakit. Masyado kang inosente sa mga katulad niyang mapagsamantala. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi niya po mabibilog ang ulo ko. Tama yan, anak. Siya nga pala. Nakita mo na ba ang ibang laman ng kahon na galing sa Lola Juana mo? Opo, Tay. Naroon po ang ibang alahas ni Lola. Hindi ko lang po napansin nung una kong tiningnan. Kung maibebenta natin yun, marami na tayong pera. Mabuti pa siguro na ilayo ko muna dito sa bahay ang kahon na iyon. Masyado kasing mainit sa mga mata ng pinsan mo ang nakuha mong mana. Mabuti pa nga po, Tay. Kinakabahan na din po kasi ako eh. Huwag kang matakot. Sa mabuting paraan mo nakamta ng mga iyon. Nandito rin ako para protektahan ka at ang iyong mana. Salamat po, Tay. Tuwing lumalabas ako, lagi kong nakikita si Kuya Leonard na para bang sadya akong inaabangan. Kahit anong iwas ko, lagi na lang siyang sumusulpot kung saan. Katulad ngayon, naggaling ako sa may tindahan. Ang dami mo yatang binili. Tulungan na kita. Hindi na. Kaya ko na to. Sasabay na lang kita sa paglalakad pa uwi sa inyo. May asawa ka na. Hindi ka ba natatakot na makita kanila na kasama ako? Ano na lang ang sasabihin ni Ate Pia kapag nakarating sa kanya? Wala naman akong pakialam kahit makarating pa sa kanya eh. Ang totoo niyan, nagkakalabuhan na kami ngayon dahil sa ugali niya. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Tingin mo ba sa akin isang probinsyanang tanga? Ano bang sinasabi mo dyan? Alam ko na may plano kayo ni Ate Pia. Kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy baka magsisi ka lang. Wag mo nang tangkaing itangge. Alam mo naman pala eh. Mabuti pang ibalik mo na lang ang kinuha mo sa kanya. Wala akong natatandaan na may kinuha ako sa kanya. Masyado lang kasi kayong sakim kaya gusto nyo lahat na lang sa inyo. Hindi pagiging sakim ang tawag doon. Ipinaglalaban lang niya kung ano ang karapatan niya. Anong karapatan? Malinaw naman na sa akin ipinamana ng lola ang kwintas niya at hindi sa asawa mo. Tanggapin nyo na lang ng maluwag sa loob ninyo. Mga peke lang naman ang pinakita ng tatay mo eh. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan yun. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Huwag mo na akong abangan at sundan kung saan kung ayaw mong ipablatter kita sa barangay. Kahit hindi ako lumingon, alam kong nakasunod sa akin ang galit na tingin ni Kuya Leonard. Sa isang iglap na wala nang natitira kong respeto sa kanya. Hindi rin ako makapaniwalang may mga taong sukdulan ng kasakiman sa katawan. Umuwi na lang si Kuya Leonard sa kanila at naabutan niya may kausap sa cellphone ng asawa. Hinayaan niya lang munang matapos ang pinsan ko sa pakikipag-usap bago nagtanong. Sino kausap mo? Yung abogado ni Lola Juana. Nalaman ko na hindi lang pala kwintas ang napunta kay Monica, kundi lahat ng alahas ng lola namin. Nagtiis siya para lang hindi yun mabenta at maibigay sa pinsan ko. Ang malas naman! Siguro kung inalagaan ko siya, sa akin yun mapupunta eh. Hindi sa pinsan ko. Bakit ba kasi hindi ko naisip yun noon? Wala na tayong magagawa. Nakaraan na yun. Hindi ko rin alam kung paano makukuha yun kay Monica. Akala ko ba may plano ka? Palpak din. Alam ng pinsan mo na may iba tayong plano sa kanya. Matalino rin ang babaeng yun. Pero mas gugustuhin ko na rin na hindi rin niya pakinabangan ang mana niya. May pinaplano ka ba? Wala pa sa ngayon. Mabuti pa, tulungan mo ako mag-isip. Maganda sana ang una kong plano eh. Masyado kong minalit ang pinsan mo. Akala ko kaya ko siyang utuin. Mabuti na rin siguro na hindi natuloy ang balak mo. Baka dahil sa selos, baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya, no? E di lalong nasira ang mga plano natin. Gusto ko pa rin makaganti sa pinsan mo. Hindi ko na gusto ng sinabi niya na mga sakim tayo. Sinabi ni Monica yun? Oo, sinabi niya. Sa mismong mukha ko. Porte na pamanahan lang. Lumaki naman ang ulo niya. Humanda sa akin ang babaeng yun. Hindi ko inaasahan na susugod sa bahay namin si Ate Pia. Nagkataon na nagsasampay ako ng mga damit na nilabhan ko nang walang kaabog-abog na sinabunutan niya ako. Nagpambuno kami at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Bago kami naawat ni Itay, nakararating lang na makita ang nangyayari. Anong karapatan mo para sabihan kaming sakim ng asawa ko, ha? Totoo naman, di ba? Gusto pa niya akong linlangin na kunwari mabait at nagmamalasakit siya. Kung hindi ko pa alam, muntik na rin mahulog ang loob mo sa karisma ng asawa ko. Kahit kailan, hindi ako mahuhulog sa asawa mo na sugarol at baon sa utang. Sigurado ako na ikaw lang ang pumatol sa kanya. Anong sinabi mo? Ha? Walang hiya ka! Tama na! Hindi ko na palalampasin ang ginawa mong pagsugod sa bahay ko!
Makakarating ito sa mga magulang mo. Nasa inyo na nga ang lahat tapos magsusumbong pa kayo at ako pa palalabasin yung masama. Ikaw naman talaga ang masama dito. Hindi kasalanan ni Monica kung sa kanya man ipinamana ni Tia Juana ang pangarap mong kwintas. Sana kasi pinahalagahan mo ang lola ninyo. Ipinakita mo na mahal mo siya kahit hindi mo maalagaan. Baka sakaling may iwan siya sa'yo. Kaya huwag kang magagalit sa anak ko kung sa kanya man napunta lahat. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa ninyo mag-ama. Huwag mo kong pagbabantaan sa sarili kong bakuran, Pia. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa'yo. Bakit? Anong gagawin nyo, Chong? Sasaktan nyo ba ako? Hintayin mo ang mga magulang mo na gumarote sa'yo. Sa oras na hindi ako masiyahan sa gagawin sa'yo, ako naman ang magpaparusa sa'yo. Hindi ako magagawang saktan ng mga magulang ko. Tandaan nyo. Baka nga sa inyo pa magalit. Tingnan natin. Nang masiguro na ayos lang ako at ang inay na kasalukuyang tinatrangkaso, umalis ang Itay para kausapin ng mga magulang ng pinsan ko. Hindi inaasahan ni Ate Pia na ganun na magiging reaksyon ng kanyang ama't ina. Nasampal pa siya ng ama at pinapalayas na sila sa bahay na yun. Kasalanan na mag-amang yun kung bakit nagalit sa akin ng mga magulang ko. Pinapalis nila tayo bukas na bukas din. Hindi man lang tayo binigyan ng palugit kahit ilang araw lang. Hindi ako aalis hanggat hindi ako nakakaganti sa kanila. Sira na rin naman ang mga buhay natin pues sisirain ko na rin ang mga buhay nila. Hindi rin ako makapaniwala na mas kakampihan pa sila ng mga magulang mo kaysa sa'yo na anak nila. Nalaso na siguro ang mga utak nila. Kilala ko ang mga magulang ko. Kung sino ang tingin nila na may pakinabang, doon sila kumakampi. Kaya naman pala wala na kasi tayong pakinabang sa kanila. Babawi tayo sa mga taong nang api sa atin. Kapag nakaahon na tayo, sila naman ang tatalikuran natin. Oo, gagawin natin yan. Tatawagan ko din ang pamilya ko para dun muna tayo sa kanila. Mabuti pa nga. Akala yata ng mga magulang ko, sa kalye tayo pupulutin. Tumahan ka na. Huwag mong ipakita sa kanila na mahina ka. Oo, aayusin ko ng mga gamit natin. Dahil sa matinding galit na nararamdaman ni Ate Pia sa pamilya namin, isang maitim na balak ang binuo niya. Habang tulog na ang lahat, pumunta silang mag-asawa sa bahay namin na may dalang gasolina. Ibinuhos nila yun sa bahaging kahoy at tabla. Tsaka hinagisa ng posporong may sindi. Tumatawa pa sila habang paalis. Wala ang Itay ng mga oras na yun. At kami lang ni Inay ang naiwan sa bahay. Makapal na ang usok ng mamalayan ko na nasusunog na ang bahay namin. Nay! Nasaan po kayo? Kailangan natin makalabas ng bahay! Mga kapitbahay, tulong! Nasusunog ang bahay namin! Naririnig ko ang pagtawag ni Inay. Nasa may pintuan siya ng kwarto nila. Agad ko siyang nilapitan at tinakay paalis. Pero malakas na ang apoy sa dinadaanan namin. Isang pirasong kahoy ang galing sa bubungan ng mahuhulog sa amin. Mabilis kong niyakap si Inay habang umiiyak. Nagising ako na nasa ibang lugar at masakit ang buong katawan. Puno rin ng benda ang braso ko. Bago ko maalala ang nangyari, bumukas na ang pinto at pumasok si Itay. Monica, mabuti naman nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Naaalala ko na ang nangyari. Nasaan po si Inay? Huwag mo munang isipin ang inay mo. Ano pong nangyari kay Inay? Huwag po kayong magsinungaling sa akin. Wala na ang inay mo. Hindi siya nakaligtas. Hindi! Ang inay ko! Inay! Gusto ko siyang makita! Gusto ko lumabas dito! Hindi ka pwedeng lumabas. Kailangan mo munang magpagaling. Gusto ko pong makita si Inay! Pakiusap po, Tay! Monica, hindi mo na rin makikita ang inay mo. Nailibing na siya nung isang araw. 1 linggo ka na nandito at walang malay. Ganun ako katagal na wala ng malay? Oo, isang himala na nabuhay ka. Siguro iniligtas ka ng lola mo. Siguro nga po. Kasalanan ko kung bakit nasunog ang bahay. Nakalimutan ko siguro patayin ang baga sa kalan. Hindi mo kasalanan ang nangyaring sunog. Sinadya ang pagkakasunog ng bahay natin. Sa tabi ng bahay malapit sa kusina, naroon ang lata ng gasolina. Sino po kaya ang gagawa nun? Wala naman tayong nakakaaway maliban sa mag-asawa. Sila din ang pinaghihinalaan ko.
Pero wala tayong ebidensya na magpapatotoo. Sukdulan na talaga ang kasamaan nila. Magbabayad sila sa akin. Ganoon din ang nararamdaman ko. Pero ipaubaya na lang natin sa mga pulis ang pag-iimbestiga. Huwag mo munang pairalin ang galit mo. Kailangan mo munang magpagaling. Para hindi mainip sa pananatili ko sa ospital, hindi ko nalang binibilang ang bawat araw na dumaan. May mga bahagi ng katawan ko ang nasunog pero hindi ang mukha. Maaaring tama si Itay. Dahil kay Lola kaya hindi ganun kalala ang pinsala ko. Nang sa wakas makalabas ako ng ospital, nasa isip ko na kung paano ako gaganti sa pinsan ko at sa asawa niya. Sa isang kubo muna kami tumira pansamantala ni Itay. Sa gagawin ko sa inyo, tingnan ko lang kung hindi mismo sa mga bibig niyo manggaling ang katotohanan. Sa di kalayuan sa nasunog naming bahay, kinuha ko doon ang isang maliit na libro na binalot ko sa plastik. Kasama yun sa kahon na pamana sa akin ni Lola Juana. Nang mabasa ko ang nilalaman ng libro, isa pala yung aklat ng mangkukulam. Naglalaman yun ng mga nakakatakot na sumpa na maaaring ipataw sa taong kinasusuklaman. Kaya ako ito binaon dahil wala sana akong balak gamitin. Pero hindi ko akalain na mapipilitan akong aralin ang nilalaman nito. Ipaghihiganti kita na isa mga taong pumatay sa'yo. Kasama ka pa sana namin ngayon kung hindi dahil sa kanila. Mas masakit ang gagawin ko sa kanilang ganti. Inaral ko ang nilalaman ng libro ng paulit-ulit. Nakabisado ko na ang mga salitang Latin na nakasulat dito. Pero hindi ko naman alam ang kahulugan. Ang pinili kong sumpa ay binase ko na lang sa mga nakaguhit na larawan dito. Nang alam ko nang handa na ako sa aking gagawin, naghintay na lang ako ng tamang pagkakataon para maisagawa ko ang balak. Hanggang kailan ka ba magbumukmok dito? Gusto ng ate mo, doon ka muna sa kanila. Ayoko po, Tay. Mas gusto kong dito lang ako. Nag-aalala na kasi kami sa'yo ng mga kapatid mo. Lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo. Kung nag-aalala po kayo na baka meron akong gawin, hindi ko po naiisip yun. Mas gusto ko pa rin pong mabuhay. Mabuti naman. At sa iyo na rin ang galing yan. Hindi na ako mag-aalala na maiwan ka dito mag-isa. Tay? Sina Ate Pia ba't ang asawa niya yung umalis na? Umalis sandali pero bumalik din. Wala na yatang mapuntahan. Pasensya ka na anak. Malabo pa ang kaso ng inay mo. Ganun naman po talaga. Mabagal ang hustisya para sa mga katulad natin. Lagi ko rin naman ipinagdarasal na sana maging malinaw ang lahat. Huwag po kayong malungkot. Mabibigyan din po ng hustisya ang pagkamatay ng inay sa ibang paraan. Tinaon ko na kabilugan ng buwan nang magsagawa ako ng orasyon. Paulit-ulit ko lang binigkas ang mga salitang Latin sa libro. Habang isinasagawa ko yun, wala naman ako nararamdamang kakaiba. Inakala kong walang bisa ang ginagawa ko kaya itinigil ko na muna. Bukas ko na lang uulitin. Lingid sa akin ang orasyon na ginawa ko tumalab sa mga taong nais kong paghigantihan. Sumisigaw nun si Ate Pia habang nakasiksik sa isang sulok. Pia? Pia! Ba't ka nandito? Leonard? Nakita ko siya. Sino nakita mo? Si Lola Juana. Nanalisik ang mga mata niya habang nakatingin siya sa akin. Nandiyan siya kanina. Nakalutang sa hangin. Panaginip lang yun. Bumalik na tayo sa higaan natin. Maniwala ka sa akin. Si Lola talagang nakita ko. Meron pa nga siyang sinasabi na umamin na ako. Hindi kaya yung ginawa natin ang tinutukoy niya. Sa akin ka maniwala. Masamang panaginip lang yan. Kalimutan mo na ang ginawa natin. Walang nakakalam na tayong nasa likod ng pagkakasulog sa bahay ng pinsan mo. Hindi naman ako nagsisisi sa ginawa natin eh. Nagtataka lang ako kung bakit nagpapakita sa akin si Lola Juana. Hindi ko rin masasagot yan. Halika na, matulog na ulit tayo. Naantok pa ako eh. Sige na nga, matulog na tayo. Nang sumunod na gabi, muli ako nagsagawa ng orasyon sa harapan ng mga nakasinding kandila. Huminto lang ako nang maramdaman ko ang pagkahapo. Hindi ko alam sa bawat bigkas ko ng mga salita sa libro. Para yung matalim na bagay na sumusugat sa katawan ni Kuya Leonard. Leonard! Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko po! Bakit tugong isinusuka mo na may kasamang mga insekto? Hindi ko alam. Kanina pang madaling araw ako sumusuka ng ganito eh.
Baka may sakit na ako. Baka nga may sakit ka. Wala pa naman mga magulang ko. Umalis sila eh. Bukas pa ang balik. Dalhin mo na ako sa ospital. Paano kita madadala sa ospital? Ni isang kusing wala ako dito. Magtiis ka na muna. Kapag dumating ang isa kong kapatid, hihingi ako ng tulong sa kanya. Masakit din ang buo kong katawan. Parang meron tumutusok na mga libu-libong karayom. Ano kayang nangyayari sa'yo? Gumawa ka naman ng paraan. Huwag mo naman ako hayaan na maghirap ng ganito. Oo, dyan ka muna ha. Hihingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito. May nagmagandang loob na tulungan si Ate Pia para madala sa ospital ang asawa. Pero pinauwi din sila. Wala naman kasing nakitang sakit sa lalaki. Pero sa paningin ng pinsan ko, malala ang kalagayan ng asawa. Hindi ko maintindihan yung mga doktor na tumingin sa'yo. Magbabayad naman tayo eh. Pero bakit ayaw ka nilang gamutin? Hindi ako doktor, pero unang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko nang malala na ang sakit mo. Nakita mo naman siguro ang resulta. Wala silang makitang diferensya sa akin. Maghahanap tayo ng ibang ospital na pwedeng tumanggap sa'yo. Yung ospital na tumanggi sa'yo, sasampahan ko sila ng kaso. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Baka nga hindi lang nila makita ang tunay kong sakit. Naiinis pa ako. Dahil pakiramdam ko, pinagtatawanan nila ako nang sabihin ko na may kasamang mga insekto at maliliit na uod na suka mo. Yung tingin nila sa akin para bang nababaliw na ako. Mahirap naman talagang ipaliwanag ang nangyayari sa akin eh. Baka may alam ang mga magulang mo kung paano ako matutulungan. Kanina ko pa nga sila tinatawagan eh, pero hindi sila sumasagot. Baka busy sila dahil okasyon ang pinuntahan nila. Susubukan ko na humingi ulit ng tulong sa mga kamag-anak namin. Sana mali ang iniisip ko sa totoo kong sakit. Ano bang iniisip mo na sakit mo? Baka merong kumukulam sa akin. May naalala kasi ako nung bata pa ako. Yung naging kapitbahay namin noon. Parang ganitong naging sakit niya eh. Hindi matukoy ng doktor ang tunay na karamdaman. Hanggang lumala at nang makahanap sila ng albularyo, hindi na rin maisalba ang buhay niya. Sino naman ang kukulam sa'yo? Wala naman akong alam na merong mangkukulam dito sa lugar namin. Baka inutos na mag-ama. Imposible yung sinasabi mo. Hindi nga makapatay ng langaw ang mga yun eh. Kita mo nga, ipinasa Diyos na lang yung nangyari kay Chang. Tsaka walang dahilan para gawin nila yon. Baka nalaman na nila na tayong sumunod sa bahay nila. Di sana isinumbong na tayo sa pulis. Wala na kasi akong maisip na pwedeng gumawa nito eh. Baka naman yung mga pinagkakautangan mo. Dahil hindi ka nila masingil, ipinakulam ka na lang nila. Iba talaga ang kutubo sa mag-amang yan. Mag-iingat ka rin. Baka yung nakikita mong si Lola Juana kagagawan din nila. Marami kasing klase ng kulam eh. Napaisip naman si Ate Pia sa mga sinabi ng asawa. Nang makatulog si Kuya Leonard, lumabas muna si Ate Pia ng bahay para humingi ng tulong. Dahil hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa asawa, napilitan na lang siyang sabihin na baka kinukulam ito. Meron namang naniwala, pero marami rin ang hindi. Nangako na lang din ng ilang kamag-anak namin na magtatanong-tanong kung sino ang may kakilalang albularyo. Ano pong balita? May sakit daw si Leonard. At hindi basta sakit lang. May kumukulam daw dito. Po? Kulam? May pinangihinalaan ba sila kung sinong may kagagawa ng pangungulam sa kanya? Sabi ng nanay ni Pia, hinala daw nila mga taong pinagkakautangan ng manugang. Umamin kasi ang pinsan mo na milyon palang utang ng asawa sa mga tao dahil sa online sugal. Kaya pala ganun na lang ang kagustuhan nilang makuha ang pamana ni Lola sa akin. Kapag nakuha nga naman nila, di tapos na ang problema nila. Problema nila, gusto pa nila tayong idamay. Karma na po ang nangyayari sa kanila dahil sa ginawa nila kay inay. Hindi pa tayo nakasisiguro kung may kinalaman nga sila. Sigurado po ako na walang ibang gagawa nun kundi sila. Tinanong din nga ako ng tiyahin mo kung may alam akong albularyo. Baka sakali daw doon gumaling ang manugang niya. Hayaan nyo na lang po sila. Labas na tayo sa problema nila. Kamag-anak pa rin natin sila. Hindi ko na po itinuturing na kamag-anak si Ate Pia. Wala na po akong pakialam sa kanya. Sige po tay, may gagawin pa ako. Hindi ko na hinintay na makasagot si Itay. Mabilis na akong pumasok sa kwarto at kinuha ang libro na galing kay Lola Juana. Akala ko nagkamali ako ng orasyon. Yun naman pala tumatalab sa kanila. Hindi ko na napigilan na mapangiti.
Kung hindi ko lang inaalala na maririnig ako ni Itay, hahalakhak pa sana ako. Magsasagawa ulit ako ng orasyon mamaya. Sayang, hindi ko nakikita ang paghihirap niyo. Namimilipit na sa matinding sakit ng tiyan si Kuya Leonard. Panay din ang suka niya ng dugo na may kasamang mga buhay na mga insekto. Iyak naman ng iyak ang pinsan ko. Natataranta na rin ang lahat ng mga kasama sa bahay. Nang gabing yun dahil sa matinding sakit na nararamdaman, bumigay na ang katawan ng asawa. Naging lantang gulay na to. Hindi gumagalaw at hindi rin makausap. Leonard, magsalita ka. Kausapin mo ko. Diyos ko, karma na yata ito sa amin. Baka nga totoo na ang mag-ama ang kumukulang sa asawa ko. Sinarili na lang ni Ate Pia ang hinala. Sigurado naman kasi na hindi siya paniniwalaan ng mga magulang at baka pagalitan pa siya. Kahit nakakaramdam ng matinding takot, pumunta pa rin siya sa kubo kung saan kami pansamantalang nakatira. Anong ginagawa mo dito? Monica, alam ko na galit ka sa akin. Sa amin ng asawa ko. Naiintindihan ko naman yun. Kahit sino naman, ganon din ang mararamdaman. Hindi lang galit ang nararamdaman ko. Matinding poot dahil sa ginawa niyo sa nanay ko. Alam mo? Na kayong sumunog sa bahay namin? Oo, Ate Pia, alam ko. Umamin ka. Ikaw ba ang nagpakulam kay Leonard? Eh ano kung ako nga? Hayop ka! Ang sama mo! Kayo ang gumawa nito sa akin. Naging masama ako dahil sa inyo. Sisihin niyo ang mga sarili niyo. Kulang pa yung nararanasan niyo para mapagbayaran ang ginawa ninyo. Monica, nagmamakaawa ako sa'yo. Bawiin mo na ang ginawa mo kay Leonard. Maawa ka sa kanya. Hirap na siya. Hindi nga kayo naawa sa nanay ko. Dahil sa kasakiman niyong mag-asawa, pinatay niyo si inay. Sana hanggang ngayon kasama pa namin siya. Kayo ang masama at hindi ako. Hintayin mo ang parusa ko sa'yo. Mas matindi pa sa asawa mong gagawin kong gante. Huwag, Monica! Maawa ka sa akin! Lahat gagawin ko. Huwag mo lang ako sasaktan. Hindi ko gagawin kung aamin ka sa nagawa niyong kasalanan. Mamili ka, ang makulong o damhin ang ganti ko. Monica! Bibigyan lang kita ng 2 araw para magdesisyon. Umalis ka na dito. May mga gabi pa rin nagpapakita si Lola Juana kay Ate Pia. Matatalim ang titig na parang nanguusig. Parang masisiraan na ng bait ang pinsan ko tuwing nagpapakita sa kanya si Lola. Oo na! Aamin na ako! Huwag ka na lang magpakita sa akin! Di ba gusto mo ako makulong? Sige na! Susuko na ako! Huwag ka na lang magpakita sa akin! Hirap na ako! Kinabukasan kasama ang mga magulang. Pumunta ng himpilan ng pulisya si Ate Pia para aminin ang krimen na nagawa. Masyado na raw siyang binabagabag ng konsensya kaya sumuko na siya. Nang araw na sumuko ang pinsan ko, tuluyan na rin na maalam ang kanyang asawa. Masaya naman si Itay. Dahil sa wakas nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Inay. Ibinaon ko na ulit ang libro ni Lola Juana sa lupa. At nangako sa sarili na yun na ang una at huling beses kong gagamitin ang itim na karunungan sa librong yun. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Jenjen Amorespe from Pampanga. Hello kay Monica Galapin from Balubad, Marikina City. Hi kay Richie Dela Peña, Lola Meli and Baby Primo from Bacolod City, Negros Occidental. Shoutout sa mga sewer ng Attic Clothing na sina Kuya Mario, Kuya Wigler, Jonas, Gerald, Edrain, Miko, Ate Veron, Grace, Aprilyn, Ruth, and Janet. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout kay Celia, Zia, and Valerie, mga kaibigan ni Ma'am Ami Yong sa Malaysia. Maraming salamat po sa inyo. Happy 7th birthday kay Aaron, and shoutout sa Ativo family, Nevales family, and Cajeda family. Shoutout sa Acros family and Tumaliwan family from Tugigarao. Shoutout sa Gutierrez family from Baler, Aurora.
Shoutout sa Gallardo family from Damulog, Bukidnon. Hello kay Lance MBB. Hi kay Grace Doris Riano from Navotas. Hello kay Malin Rico from Novaliches, Quezon City. Hi kay Jen Kabakungan from Malaysia. Hello kay Mary Joy Sabaresa from Agos Bato, Camarines Sur. Shoutout kay Nazayon at Via and sa Del Mundo family from Bacolod. Hi kay Grace Largadas. Hello kay Vivian Lising from Taguloan, Misamis Oriental. Shoutout sa mga taga CIS Reprographics, Dubai. Hi kay Angelita Bayo from Abu Dhabi, UAE. Hello kay Nando Navarro, happy birthday sa'yo. Hi kay Joy Erasmo from Lavanya Subdivision, General Trias, Cavite. Hello kay Richelle Adapon. Hi kay June Sari from Pikit, North Cotabato. Hello kay Elisa Fakesh, salamat sa pakikinig. Shoutout sa Eneria family, kay Balbon, Mami Arlene Consensino at kay Runalyn. Hi kay Ben Gomez from Arayat, Pampanga. Hi kay Lisa Agodo from Antipolo. Shoutout sa Takbobo family and Carillo family from Chacha Carillo ng Purok 7, Kasilihon, Aluna, Initaw, Misamis Oriental. Hello kay Elizabeth Dunca from Pampanga. Shoutout sa Toledo family. Hi kay Jenny Galang from San Miguel, Bulacan. Hi kay Charmaine Nabos from Limay, Bataan. Hello kay Joe Contreras from San Rafael, Bulacan. Hi kay Ibyang, ang singing muchacha from Taiwan. Hello kay Naalan Maglalang at kay Darwin J. Shoutout sa Noda family and sa Baresa family from Agos Bato, Camarines Sur. Hello kay Prot ng Cebu na laging nakikinig. Maraming salamat sa'yo. Hi kay Jeneline Jacobe from Rodriguez, Rizal. Shoutout sa Satrain family and Ausa family from San Narciso, Quezon. Hello kay Angelina Ignacio from California. Shoutout sa De La Cruz family and Lagasca family from Pangasinan and Tarlac. Hi kay Adeline Bajo from Davao City. Hello kay na Mary Jane Lozano, Kisha Faith, Andrea at kay Randy Lozano. Hi kay Cynthia Gallardo from Qatar. Shoutout sa magagandang nanis ng RNS ng Riyadh, Saudi. Hi kay Milpe Wajaw. Hi kay Larissa Abdul from Oman, Muscat. Hello kay na Aba, Joseph at Adrian. Hi kay Elizabeth Pamintuan. And hello kay na Day, Kayla and Ramil Malyari from Arayat, Pampanga. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.